ang pagkikita ni Rox Dizebek at ni Imu Sama sa Room of the Flowers. Ang napakatinding clash sa gitna ni Rox at ng former king ng Elbaf Kingdom na si King Harald. Napakalakas, napaka-intense to the point na nagawa nito ang feat na nagawa ng clash sa gitna ni Whitebeard at nitong si Roger. Ang napakarami pang matitinding feats na ginawa nitong si Sebek tulad na lamang ng pagwasak ng isa sa mga Justice Gates at kung paano niya nabuo ang kanyang sariling crew na ang Rox Pirate. Kasama na dito kung paano niya take over ang Pirate Island o ang Hachinosu. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter spoilers para sa One Piece chapter 1155. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para palagi kayong mauuna tuwing magkakaroon tayo ng spoilers para sa One Piece series. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Sa pinakaunang parte ng chapter, it is the very continuation ng final panel na nakita natin sa chapter 1154. May kita ulit natin si Loki at ang Rox crew na kinabibilangan nitong si Rox, ni Whitebeard, ni Shiki at nitong si Stussy. However, there will be an explanation sa kung paano nahiwa ni Sebek ang napakalaking bundok na yon. Gumagamit siya ng isang sword. Isang unique swordsman itong si Sebek. However, di dito nabanggit kung anong kanyang swordplay, kung anong kanyang sword style, pero as you can see, unique ang sinabi dito ni Oda. Meaning it is something na hindi pa natin nakikita all throughout the story. At dito na nga na-reveal guys kung anong pinaggagawa nitong si Sebek na mga napakalaking gulo kung bakit naging siyang isang napaka-notorious na kriminal. Sa nangyaring reverie ay pumunta nga itong si Sebek at hindi lang yon, hindi lang siya basta-basta ng gulo. Mag-isa lang siya doon pero kinidnap niya ang 5 mga hari mula sa iba't ibang kingdom. Tama kayo nang narinig, wala siyang katulong, mag-isa lang siya doon. And hindi din dito na-specify kung naging world leader ba itong si Sebek, pero nakapasok siya sa ginaganap na reverie. Dalawa lang yan. Pwedeng isa ding world leader itong si Sebek o hindi naman kaya in-infiltrate niya ang ginaganap na reverie sa Mare Jowa. Ngayon dito na magsisimula ang napakaraming mga pasabog sa chapter na ito. Ayon dito sa spoilers, nagkita na pala itong si Rox Dizebek at itong si Imu Sama 8 years ago. However, tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo guys, hindi ganun kalinaw ang spoilers at hindi dito nabanggit kung saan tayo magsisimula at magbibilang sa 8 years ago na ito. Pero ayon sa aking pagkakaintindi, 8 years ago bago mangyari ang reverie, nakita at nakapasok mismo itong si Rox Dizebek sa loob ng Room of Flowers, sa lugar kung saan palagi natin nakikita itong si Imu Sama na naglilibang. Doon ay nakausap niya si Imu Sama habang sinasabi na isang napakalaking fan daw ni Davy Jones itong si Sebek. Isa itong napakalaking pasabog guys. Dahil unang-una sa lahat, para bang hinihint dito na may literal na karakter na nagngangalang Davy Jones sa One Piece world. Tulad nyo guys, nagtataka din ako paano na-infiltrate nitong si Sebek ang Room of Flowers. Paano siya nakapasok sa loob ng Mare Jowa nang hindi man lamang na-detect ng mga bodyguards, ng mga admirals at ng mga higher-ups ng world government. Posible ba na kaibigan, isang acquaintance nitong si Imu Sama talaga itong si Sebek kaya nakapasok siya dito at nagkaroon siya ng permiso. Sa pag-uusap na ito ay binanggit ni Sebek dito kay Imu Sama na babalik siya. And it seems ang pagbabalik na yon ay ito na ngang pagbabalik at ang pag-infiltrate, ang pangingidnap nitong si Sebek sa 5 Kings dito sa ginaganap na reverie. Dito din guys na-reveal na nang pinuntahan at binisita nitong si Sebek itong si Imu Sama. Nakita din niya at natagpuan niya na nandun itong si Gunko. Meaning, napakatanda na ni Gunko guys. Hindi siya tumatanda, na nangangahulugan lang din at ine-explain ang dahilan kung bakit kahit nabuto-buto na at patay na talaga itong si Brook, buhay pa rin itong si Gunko. Kahit na alam natin na may relasyon sa gitna nilang dalawa at napakatagal niya nang nabubuhay. It seems itong si Gunko ay isang literal na direct servant nitong si Imu magmula pa noon. At mataas ang tsansa na ito din ang dahilan kung bakit nagagawang i-take over ni Imu Sama ang katawan ni Gunko dahil napakatindi ng koneksyon sa gitna nilang dalawa. Dito na din masasagot guys ang katanungan kung ano talagang nangyari sa reverie dito kay Harald at dito kay Sebek. Sa mismong ginaganap na reverie na yon ay nagkaroon ng clash sa gitna nitong si King Harald at nitong si Sebek. Sa sobrang lakas ng nangyaring sagupaan sa kanilang dalawa, na-imitate daw nito ang naging impact ang nakita nating clash sa gitna ni Whitebeard at ni Roger. Just imagine kung gaano yun kalakas. Yumanig yun ng isang literal na island na nagpapakita lang din na talagang napakalakas din pala ni King Harald.
And it's just that hindi pa lang natin siya nakikitang makipaglaban at ang tanging alam lang natin na panel ay ang pagkamatay niya. Most likely hindi siya pumalag kaya napunta siya sa ganong sitwasyon. Kung si King Harald ay ganun kalakas, para bang isang halimaw din na nagawang matapatan ang atake nitong si Rox Disebek, paano pa kaya itong si Loki? Knowing na mas malakas pa talaga si Loki kumpara kay King Harald. Hindi lang yon, nagawa daw masira nitong si Sebek ang isa sa mga Justice Gates. Kung alam nyo guys, merong 3 Justice Gates ang world government at ang lahat ng ito ay kino-consider na impenetratable, napakatigas, napakasolid na para bang hindi talaga ito magagawang matibag ng kahit sino. Pero as you can see sa spoilers na ito, nawasak yun ni Sebek ng walang kahirap-hirap. Hindi lang yon, matapos niyang wasakin ang isa sa mga Justice Gate, nagnakaw pa siya ng isang ship mula sa mga Tenryubitos, mula sa mga Celestial Dragons. Ang ship na yun na ninakaw niya ay punong-puno ng pera. Hindi na state at hindi na specify sa chapter spoiler na ito kung saan niya gagamitin ang perang yon. Pero sumunod na pangyayari ayon sa spoilers is that pumunta at nakipaglaro itong si Sebek sa Davy Backfights. Na alam naman natin guys na nakita na natin sa previous episodes, sa previous chapters na isinasagawa nga nitong si Foxy. Kung hindi pa kayo gaanong familiar guys sa Davy Backfights, ginagawa ang laro ngayon para makapag-acquire ng panibagong mga members kung saan ang mananalo pwedeng kumuha ng member mula sa kalaban niyang pirate crew. Sa pamamagitan noon nabuo nitong si Sebek ang kanyang sariling crew. Nakuha niya doon ng 2 pang membro na bumubuo ng 6 members ng Rox Pirate. As you know, ang kilala pa lang natin na miyembro from the previous chapter ay itong si Rox ang kanilang captain, si Whitebeard, ang Golden Lion na si Shiki at si Stacy. Ibig sabihin, 4 pa lang sila guys. Kailangan pa ng 2 members para mabuo ang 6 members na tinutukoy dito. Sa pamamagitan ng Davy Backfights ay na-acquire nitong si Sebek ang 2 pang membrong yon. Yun ay si Wang Zi. At ang pangalawa naman ay ang isang gangster na hindi pa natin nakikita pero nagngangalan siyang Marlon. As for Wang Zi, nakita na natin to guys sa previous chapters pero hindi na natin gaanong dadaanan yun dito. Then after a few years, matapos nang puntahan niya at umalis siya sa Elbaf Kingdom para hanapin si King Harald na hindi natin alam kung anong rason. Pwedeng gusto niya sanang i-recruit itong si King Harald dahil na-recognize niya na napakalakas nito. Nagawa siya nitong sabayan. Pero after nga guys ng ilang taon matapos ang pagbisita niya doon at ang pagkikita nila ni Loki, eventually nasakop at na-invade na talaga nitong si Sebek ang Hachinosu or ang Pirate Island. Completely under his control na yun. Tulad ng nakikita nating ginagawa ngayon ng kanyang anak na si Blackbeard. However, this is where the chapter spoiler ends. At dito guys, maiintindihan nyo ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa ngayon ang mga Mihawk fans. Dahil as you know, kung may gumagamit ng sandatang sword, ibig sabihin Mihawk upscale yon. Dahil ito daw si Mihawk ang pinakamalakas na swordsman. Pero kailangan nyo guys antayin ng full chapter review para sa mas detalyado, confirmed na mga details at para makita nyo ang panels kung ano talagang nag-take place at kung ano talagang ginawang kaguluhan ni Sebek, especially ang clash sa gitna nila nitong si Harald. Be sure na naka-like, naka-subscribe at natingin ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Shoutout nga pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.